Naku nga. O, testing ha. Kanina pa ako sinesenso may FB bago pa mag 9 PM sa Pilipinas. Naka-online na ako. Pero ayaw akong ipag-live. Kahit naka-live ako, hindi yan nag-a-appear sa recommendation. So, tignan natin. Nagamitin ko yung isa kong account. Okay. Yan na. So, ito, ginamit ko phone. Anak ng pating. Dito gumana. Actually, kanina pa ako naka-online. Mga tag dito. Before 9, naka-online na ako. Tapos, tataka ako ba't walang nagko-comment. Wala talaga, wala. Oy, good evening. Nako. May ginagawa si FB sa sa account ko. No? Kanina pa ako nagla-live, no? Kanina pa ako naka-online. Tawag dito. Okay. Sabihin ko nga, message ko nga si Charlie. Kanina pa ako nagla-live And, sabi ko, ba't gano'n? Ba't wala nagko-comment? Tagal-tagal ko na nagsasalita. Yung pala, wala. Maski notification. Tapos, sabi ko kay Charlie, no? Sabi ko, oy, sir, ready na ako. Hindi niya daw ako makita. Naka-shadow ban ako. Tapos, andali. Dali tanongin natin. So, siguro naka-ban ako or something, no? Sandali, tingnan natin. Yun. Gandang gabi sa inyo. Bong Moremeo, good evening. Yan. No? So yun nga, ilang beses ako nag-live. Para ako si Raulo. Salta ako na salta. Wala. Tapos tinignan ko yung data. 0 view, 0 Tapos sabi nga ni Brother Charlie, hindi kita makita. Sinend ko na sa kanya yung link. Tapos nung kinlik niya yung link, nakalagay, the link is broken and so and so. Sabi ko, parang kinukulam ako Kinukulam ako ni FB. Nako. May something talaga Parang markado na ako kay FB Okay? So, ganito yan guys, no? Last week, naka-receive ako ng notification kay FB na meron daw akong restriction. Kasi dahil daw dun sa pinost ko last year. Sabi ko, napaka-weird. Kasi last year pa yun Tapos, hindi man lang nila sinabi ko alin doon yung pinost ko. Talagang hindi raw ako pwede mag-live for 1 week, no? So, nag-end yung restriction ko nung Monday. Good evening, Jessica Chavez. Okay. So, nag-end yung restriction ko ng Monday. So, sabi ko, Monday night pa, sige, palipasin ko pa ng ilang araw. Hindi mo na ako magla-live. So, ngayon nga, Thursday, sabi ko, sige, iyain ko si Charlie. Baka pwede. No? Tapos, yun nga, kanina, before 8 pa lang, nagla-live na ako. Nung eksakto nga 8, nagsasalita na ako. Sabi ko, wala nagko-comment. Nakita ko, 0 views, 0 Tapos walang nakakakita ng live ko. Walang nakakita. So, ginawa ko, ginamit ko isa kong account sa phone. Tapos sinearch ko si Vladimir. Walang live. So, wala. Ibig sabihin, markado na ako ni FB. Hi po, magandang gabi sa Pilipinas. Sweet Rain Gonzales. Okay. Good evening. Queenie Antolo. Okay. Good evening sa inyo. No? So, sabi ko, sayang. Magla-live sana kami ni So, parang ayaw yata ni FB na mag-collab-collab yung mga truthers, no? Ayaw mag-meeting. Okay, so magkukwento na lang ako. Good evening, bro. Welcome back. Mel Molieno. Welcome back. So, early this time, no? Nakailang live ako. Nagsasalita na ako. Tapos, hindi nag-a-appear sa inyo. Hindi nyo ako nakikita. May ginawa si FB sa account ko So, inabandon ko na yung computer.
Eileen, kanina pa ako naka-live. Kaso nakita ko nga, walang nanonood. Tapos nung ginamit ko yung isa kong account, hindi nakikita yung live ko. Walang nakakita. So ako lang pala nagsasalita kanina. Anyway, sabi ko nga, may kinukulam ni FB yung account ko eh. And then sabi ko, magpalit ako, alisin ko yung, phone ang gamitin ko, phone. And true enough, gumana. Siguro yung, may cookies tong yung laptop ko, no? Kaya nga eh. Kaya nag-aalala pa naman ako eh, baka sabihin niyo, uy, hindi na nagla-live si Sir ah. Baka bumaliktad na. Baka nabayaran na. tagal ko na hindi nagla-live ah. Kasi siya na, naging busy lang ako. Nagkaroon ako ng guest eh. From the Philippines. Yun, yung kaibigan ko si Charles ng Philippine Ricochet Line. Hindi ko talaga siya kilala. Nagkakilala lang kami online. Dahil nagbablog din siya about guns sa YouTube, Philippine Ricochet Lines. So, nag-message kami na, andito daw siya sa, gantong dates. Sabi ko, daan ka Texas. So, dumaan siya. Kaya nga, awkward nga. Sabi ko, baka awkward. Hindi kami magkakilala talaga eh. Sinundo ko siya sa airport. Sabi ko, siya na yata yun. Ay. And then, ayan nga, 9:30 PM na, wala pa rin. Kasi nga, wala. Nakatago ako sa inyo. Hindi ko nakikita eh. Pero dito sa computer ko kanina, naka-live na ako. 2 beses ko na inulit, 3 na pala. Inulit ko ulit. Sabi ko, baka mamaya, hindi lang. Tapos true enough, gumamit ako ng yung original account ko, sinearch ko yung Vladimir. Walang live. So may ginawa sila sa akin. I don't know. Anyway, yun nga matagal na akong hindi nagla-live. Sige, andito na lang let's do what we can. May pagkwentuhan na lang ako sa inyo, no? Ayaw yata ni FB na nagko-collab yung mga truthers eh. Ayaw. Nakakaano lang kasi parang obvious yung censorship. And considering na si FB is nasa US, dapat nire-respect ng Facebook ang freedom of speech, First Amendment right dito, no? They can get away with it kasi nga naman yung nakaupo, mga Democrats ang nakaupo, kaya hindi sila napoprosecute. Okay? So, ito na lang. Ang warning ko sa inyo, July na ngayon, July 11, 2024. Habang papalapit tayo sa US election, November 5, abangan nyo kung anong gagawin nila. Mas lalong garapalan na. Kasi obvious na hindi mananalo si Biden, and hindi na rin pwede nilang gamitin yung bid ko. Ang dami nang nagising eh. Ang dami nang hindi na naniniwala eh. Kahit yung sabihin mong ayaw maniwala na, medyo na-obvious na sa kanila eh. Kaya they will try their best na yung gamitin yung strategy nila na bid ko. Ano yun? Yung tatakutin kayo na wag lumabas. Kasi ganun ang ginawa nila sa USA. Actually, yung nangyari sa Pilipinas, lang kayo eh. Parang byproduct lang kayo ng ng talagang plano nila. US talaga ang gusto nilang pabagsakin. Ibig sabihin ng byproduct, hindi naman talaga kayo yung gusto nilang i-lockdown eh. Yung US. Kasi pagka nag-lockdown bago dumating yung election, ibig sabihin? Mail-in voting yan. No? Mail-in voting, gagawa sila ng balota, milyon-milyon. Tapos sasalpak lang nila sa counting machine. Ganun yung nangyari last time. Doon sa hindi naniniwala, punta kayo sa Rumble. Hanapin nyo yung 2,000 mules ba yon? 2,000 plus na tao yun. Nagtambak ng balota. Sa mail-in ballots. Hindi yung bine-verify. Binilang lang na binilang. And then may video pa nga sa may video sa bilangan sa Colorado. Nung nagsara na yung poll sa Colorado, naglabas ng mali-maletang balota. Hindi nila alam, nasa CCTV sila. Sinalang nila na sinalang. No? So, gano'n na nangyari. Ay, nako. Gano'n na nangyari sa election dito. So, probably ganyan din gagawin uli nila ngayon bago mag-November 5. And then, syempre, yung mga usual na mass shootings, gagawin uli nila yan. No?
Dun, may mga kababayan ako, kababayan natin sa Pilipinas, na naniniwala na, oy, ang Amerika, delikado, daming mass shootings. False flag yan, guys. Sila din may kagagawan yan. Sila din may kagagawan. Hindi, akala nyo ba porkit na baril ka, mamamaril ka na? Or ikaw matino kang tao dahil may baril ka, na maril ka? It's part of the plan. Kaya nga, di ba, ano may tawag na yun? Matagal na, 1960s, 70s pa nilang pinag-eksperimentohan yung gamot na yan, mind control, Project MK Ultra. Ngayon ginagawa nila, maski yung kay, kay JFK. Kaya nga, isang araw napabili ako ng Carcano eh. Bumili ako ng Carcano rifle. Dati, wala sa collection ko yung Carcano. Kasi yung Carcano, military surplus rifle yan. Yan daw yung ginamit ni Lee Harvey Oswald to assassinate JFK. Kaya bumili ako, sabi ko, may history to. Pero as a person who shoots guns, sabi ko parang napaka-imposible yung shot ni Oswald. Bakit? Elevated position, nasa building siya, tapos si JFK nasa moving vehicle, tapos headshot, tapos yung baril niya walang scope. Imposible. Kahit gaano kagaling yun. Tapos luma pa yung baril niya, surplus yun, military surplus. Imposible. So, part na, yan yung kabal, yan yung nasa likod ng lahat ng ito, no? Meron silang pinupush at that time. Ang pinupush nila at that time, nung panahon ni JFK, kasi si JFK gusto niya nang patigil yung war sa Vietnam. Ay, ayaw ng mga nasa likod nito, no? Gusto nila magkagera. Bakit? Kasi may pera sa gera. So, kita nyo, parehas yung senaryo ngayon. Gera everywhere. Middle East, Europe, and then possible sa China, may gera. Kasi may pera sa gera, may pera. Sila kumikita eh, tayo hindi. Tayo naghihirap tayo. Pero sila may pera. Okay? So, pag ikaw kontra ka sa gera, baka patahimikin ka nila. Yun nga, presidente nga, pinatahimik nila eh. Diba? Pinatumba nila, presidente yun ha. Eh lalo na kung ordinaryong mamamayang ka lang. Ano pa? May mga ko na lang, magsusolo na lang ako. Hindi natin madala si Brother Charlie dito kasi si FB ayaw. Anyway, ano nangyari sa yun, may nag-message sa akin pala, no? Si Putin. Kaya nga, Jed hindi sa expert ako, pero imposible. Moving target, elevated position si Oswald. Di ba, may theory nga na merong second shooter. So, ang theory ko diyan, my theory is, kinondisyon nila si Lee Harvey Oswald na feeling niya, papatayin niya, pwede ba tayo mag-mention? Feeling niya siya yung mag-assassinate, no? Gagawin niya yung part niya, pero meron talagang nakaabang daw sa bushes. Or, meron pang conspiracy theory na isa dun sa mga escort ni JFK yung bumaril sa kanya. Kaya headshot, no? Ano ba yun? Tinago kasi nila investigation, yung projectile, nasaan na. Yeah, trajectory, alanganin talaga. Tapos open sight, walang scope. Napakaswerte naman talaga niya kung mag-headshot. Hindi nga gumagalaw yung target mo, ang hirap mag-headshot eh. Hindi ilan na pag gumaandar, no? Doon sa hindi familiar sa mga barrel, no? Kasi may bullet drop yan eh. Ang bala hindi diretso. Umaakyat yan tapos bumababa. Kaya yan yung kinukompute ng mga snipers. Paano pag gumagalaw yung target mo, tapos headshot pa, mahirap. It's I don't know, parang napaka-imposible. No? And, parang the other day, may nakita akong, article, si Trump daw, ilalabas daw ni Trump yung nalalaman niya tungkol sa JFK. So, alam niyo yung pelikulang National Treasures, na yung mga presidents, nabigyan sila ng access sa archive na yung ang tawag nila, Book of Presidents, parang ganon. Alam nila yung totoo eh, no? Pwede nila ilabas yun. Anyway,
Conspiracy theory lang yan unless mapatunayan. Pero, kung tayo, alam naman natin na yung conspiracy theory naman is just a matter of months bago mapatunayan kung totoo. Di ba? Kaya abangan nyo na yan, guys. Magkakagulo na naman before November 5. Magkakaroon naman ng mga mass shootings. No? And then, ipinupush nila ngayon yung bird flu. Ano nangyari pala sa pertussis? Maganda dyan, tanongin natin si Mayor Joy Belmonte. Ano nangyari? Kala ba may outbreak dyan? Murder kayo ng milyon-milyon na betchin. Ano nangyari? Hindi nila sasabihin, guys, na ay, nawala na lang ng kusa. Bakit? Sa tingin nyo, ba't di nila sasabihin yun? Na nawala ng kusa? Kasi pwede naman pala mawala ng kusa. Yan Hindi na natin kailangan magpa-betchin. Di ba? Yun lang. Talongin nyo sa mga nagpupush niyan. Ano nangyari sa Delta variant? Ano nangyari sa original variant? Ano nangyari sa Omicron? Ano nangyari sa Monkeypox? Hindi nila sasabihin na nawala ng kusa. Bakit? Kasi kung nawawala naman pala ng kusa, hindi natin kailangan magpa-betchin. Hindi natin kailangan matakot. Kaya nga Zaira pertussis. Sablay si pertussis. Kaya nga they were, ang sama pa niyan, sa Pilipinas, napakainit, no, summer nung pinupush nila yung pertussis, is whooping cough, ubo. So, bihira ang inuubo talaga pag summer. So, wala rin kumagat. May ibang kumagat, syempre, yung mga dati pang sipol pa rin hanggang ngayon. By the way, Sunday, andito yung bisita namin si Charles, no? Sumama kami magsimba. Sumama siya sa amin magsimba. Yun nasa harapan namin, yung isa sa mga, tanda ko yun hindi ko makakalimutan yun kasi, isa sa mga parishioner na, na sipol, nakamas pa rin hanggang ngayon, nakagloves pa, nakamas, tapos yung mask niya, tela lang. Nandun sa, mamaya, ipopost ko siguro. Ipopost ko. No? So, imagine niyo yung sipol nung unang panahon, sila pa rin yung sipol ngayon. Kahit katukin mo yung ulo niyan, hindi yan magigising. I'm sorry to say. Kaya nga, kalokohan yan, turok. Yeah. So, yun nga, mamaya, ipopost ko sa inyo. Imagine niyo guys, nasa simbahan, nakamas na tela, tapos naka-gloves pa na leather. Tapos titignan ko siya, nung nag-communion siya, binaba niya yung tela niya na mask. Kumuha siya ng communion. It doesn't make any sense. Kasi pag binaba mo yung mask mo, ano nangyari doon sa lumilipad na virus? Nag-pause, tapos nagpa-communion siya, yung kamay ng pare, yun din yung ginagamit ng pare sa lahat ng parishioner. So, ano yun? Contaminated na din siya. Kung totoo yun, di ba? Contaminated na siya. And yet, niya pa rin nagigets. Kaya sabi ko guys, kung totoo yung virus na nakakamatay, walang lalabas ng bahay. Walang order ng pagkain. Kasi hindi mo alam kung sino nag-prepare yung nag-deliver. Dapat wala kang contact sa outside world. Yun talaga ang essence ng isolation. Dapat wala kang contact sa outside world. Kasi parang si Michael B, nag-isolate daw siya pero umu-order pa rin ng pagkain sa delivery. E di ganun din, hindi mo alam kung sino nag-deliver, hindi mo alam kung sino nagluto, hindi mo alam kung sino bumili ng ingredients, paano kung contaminated. E di, wala yun. Hindi pwede escort but it must be someone sa baba doon sa dadaanan. Sabi nila, meron daw doon sa bushes. Hindi, isa yun sa mga tinitignan Kasi isa daw sa mga escort, biglaan siya conspiracy. Kasi nga, hindi mapatunayan Plus, tinago nila yung investigation. Tapos, tinumba nila yung shooter. Wala talaga, kaya mahirap. Parang sa Pilipinas, pinatay si Ninoy, tapos yung pumatay kay Ninoy, pinatay din. Diba? Malinis. Kahapon may pinapanood ako documentary. Nakalimutan ko na yun Siguro gagawin ko rin ng reaction video. Ang nagpondo dun sa documentary, China. Nakalagay mismo. Funded by the CCP. About gun control sa Pilipinas. Sabi ko, matagal na pala tayo binaman-manan ng China. Sa bagay, parang Ninoy nga, ganun.
Kaya nga kahapon, yung pinapanood ko, may interview silang hard killer. Sabi niya, nag-iingat na daw siya kasi lahat ng kasabayan niya patay na. Kasi daw, yung mga nag-utos, nagbayad sa kanilang pumatay, matapos nilang gawin yung trabaho, sila naman ang pinapatay. Di ba? Para wala ng koneksyon. Parang gano'n na gano'n yung nangyari kay Ninoy, nangyari kay JFK. Di ba? Pinapatay na para wala ng koneksyon. Pero yung nasa likod ng lahat ng ito, nandyan pa rin sila. Nandyan pa rin sila lahat. Okay? Ano pa? Tayo guys, alam naman natin to kasi, di ba? Matagal na tayong gising pero hopefully makarating doon sa hindi pa gising, no? Matagal na natin ng China but started after EDSA revolt. Actually, siguro nag-start yan nung nung pinalayas natin yung mga Amerikano dito Pinalayas natin mga Amerikano, saka sila naging aggressive. Nakakita ng opportunity. Alam niyo naman yan, mga yan opportunistic pathogen yan Nakita ng pagkakataon, wala lang si Big Brother. Ibuli na natin yung Pilipinas. Grayman, magandang gabi, magandang gabi. Ibuli na natin yung Pilipinas. And it's sad na may mga kababayan tayo na pro-China as if maganda ang buhay pagka na-under kayo ng China. Ang nangyayari dyan, ganito guys, ang position ko dyan, some people hate America so much that they will allow China to conquer us. Yung gano'n lang. Dahil ayaw namin sa Amerika, sige, papayag na kami sa China. Kahit na anong gawin sa amin ng China, papayag na kami. Si Duterte nagpalayas sa Amerika. Hindi, si Erap. Si Erap ang nagpalayas sa Amerika. Si Duterte ngayon ang nagpapasok ng mga incheck sa Pilipinas. Hindi ngayon nga, nakita ko sa balita na naman, yung mga Chinese national na nagpapanggap na Pilipino, nagkumukuha ng birth certificate, 200 plus. Ayan, may connection na naman sa Davao. Sa Davao sila lahat pumapasok. Yung mga nakikinabang sa Pogo, mga yan. Mahirap kumain ng munggo gamit chopsticks. Ngayon may nilalatag na reciprocal access agreement ang Japan sa Pinas sa Iraq na agad ang China. Well, wala. Abangan nyo na lang guys habang lumalapit yung November 5. No? Habang lumalapit. Kasi magiging coordinated yan Yung kaguluhan sa Europe, kaguluhan sa Middle East, at kaguluhan sa Asia. Coordinated yan. Nag-uusap yan. Putin, China, tsaka yan North Korea, tsaka yan sa Middle East. Kahit sa NCR, meron mga official. Dami po nakapo sa FB na bata, ba't ayaw balita? Nga yun pa pala, hindi ko pa rin nare-research yan. Ang dami daw bata na mawala sa Pilipinas. No? Ang dami daw na batang mga nawawala sa Pilipinas. I have to research that. Pero, kagabi pinanood namin yung dalawang magkapatid na bata naman na namatay, na suffocate sa kotse. It's a clear case of negligence. So, doon sa nakakalamin, dalawang bata, naglaro sa bakanting lote na may mga sirang kotse. Pagpasok nila doon sa Volkswagen, hindi sila makalabas na suffocate. Tapos yung nanay, hindi sila hinanap. Ang sabi nung nanay, nung hindi daw umuwi, akala niya kinuha daw ng tatay. Sabi ka, anong klaseng nanay to? Hindi mo nakita yung anak mo. Inassume mo na kinuha nung asawa mo. Ba't di mo tawagan? Hindi mo kontakin? Hindi ka man lang nag-alala? Dapat makulong yung nanay na yun kasi it's a clear case of negligence. Mga ganong bata, hindi lang umuwi ng tanghalian or hapunan, dapat naghahanap ka na dyan. No? Pero, grabe. No, yan na yung society natin. No, yung mga ganyan tao nakakapag-produce ng anak. Tapos pag na-produce nila yung anak nila, they are on their own. No, survival of the fittest. Kailangan mabuhay yung mga bata on their own. Even ang South Korea ay paglapit na sa Japan. Ay nako. Di lang bata, mga adult din nawawala. Nga, mga teenager. Tama, no? Hindi alam ng iba na yung US din may deep state. Alam niyo.
Oo nga eh. Guys, yung US, meron deep state. May nagpapatakbo din sa likod nito. Sa tingin nyo, sino nasa likod ni Joe Biden? Ngayon, kanina tingnan ko sa Yahoo News. Gagawa daw ng announcement si Biden na unscripted daw. Sabi ko, anong unscripted eh? Naka-schedule eh. So parang pinipressure kasi si Biden na mag-resign or palitan siya sa susunod na election kasi nawala na ng confidence yung mga donors nila. Isa sa donors nila yung Netflix, Disney, mga ganyan. By the way guys, nakaban pa rin sa amin yung Disney dito sa bahay namin. So, diniscontinue yung Disney Plus, tapos ngayon summer punta kami Florida, hindi kami pupunta ng Disney. Hindi namin sila bibigyan ng pera namin. Ganun lang yun. Huwag yung supportan. Kung sila, nakita nyo, hindi sila umaayon sa values nyo, bakit nyo sila susuportahan? Diba? Bakit nyo sila bibigyan ng pera? Yung mga kinikita nila, yan sa mga pera din natin yan. Di na rin ganun kalakas ng Japan. Kasi, wala, nakapon yung Japan eh. No? After the war, nung World War II, sumumpa sila na hindi na sila papasok ng violence. Kaya nga grabe yung gun control sa Japan. No? So, alam nyo guys, yung yung peace is na-achieve lang pag may mas malakas kang armas sa kalaban mo. Pag ikaw, sabi? Pagka kayo, naghanap kayo ng boyfriend, naghanap kayo ng asawa na peaceful, ano ba hanapin nyo? Yung hindi marunong lumaban o yung hindi rin marunong gumamit ng barel, hindi gumamit ng peaceful ba hindi tawag. Hindi peaceful daw ang tawag sa mga ganyang lalaki. Harmless. Hindi peaceful. Yung mga peaceful na lalaki, may capability to do violence, pero pinipili ang peace. Yan ang peace. Yan ang pinagkaiba guys So ganyan yung nangyari sa Japan. Kinapon nila yung sarili nila, na-neuter sila, ayaw nila ng violence, yan, ngayon, ang hina nila pagka in terms of China. Dati ginigera lang nila yung China, ngayon, takot sila ngayon sa China at sa North Korea. Kasi wala, grabe yung nila. Ulitin ko guys kung kayo naghahanap kayo ng partner na peaceful doesn't mean na walang capability lumaban. Na hindi kayang gumamit ng barel, hindi kayang makipagsuntukan, hindi peaceful yung mga ganong lalaki. Harmless. Harmless yun. Ang peaceful, may capability ka to do violence, pero pinipili mo ang peace. Yun ang peaceful. Okay? Nagkaroon din kasi ng maling propaganda about peace. Yeah, finally naka-join sa live, naka 3 times kung ako din may control. Kaya nga Mary, kinukulam nga yung account ko sabi ko kanina kinukulam yung account ko, may ginagawa si FB sa akin Sabi ko, I'm doing my best to stay online. Sabi ko, I'm tiptoeing through the minefields, no? Alam mong, iniiwasan natin yung mga keywords na makaka-trigger kay FB, kaso wala, markado na tayo. Tapos, yung post ko, hindi panay-panay ang banat. Makita nyo, pinapost ko yung a day in the life namin. Hindi puro tungkol sa Bechin, kasi para hindi tayo mapag-inita. Wala na, markado na tayo kay FB. Christina, good evening sa'yo. No? Mil Hamelarin, good evening. China, pinapatanggal equipment ng US sa Pinas na dinala for balikatan. Yan nga, tapos sinusunod yata ni BBM tatanggalin yung mga equipment, no? Correct, nakapon ng Japan. So, ganun din na nangyari, no? Kaya ito, advice ko sa inyo, huwag kayong maghahanap ng boyfriend, girl, or asawa na not capable of violence, na hindi kayang lumaban. Bakit? Kasi when the time comes, sabihin nyo, hindi pala peace. Harmless pala to, kahit nandyan na yung danger, harmless pa rin. Naalala ko yung misis ko dati rin yan walang hilig sa barel. After 12 years ng pagsasama, saka siya nakumbinsi. Kasi dati nagna-night duty ako sa hospital. Tapos sila naiiwan dito. Parang doon niya nagkaroon siya ng realization. Ayun ang gagawin namin pag wala ka. No? So,
na-realize niya na importance ng self-defense. Okay? And then, last time, nung bumisita kami sa property, yung property namin, gubat yun eh. 15 acres, malaki. So, naglakad kami sa loob ng gubat. Habang nando kami, naglalakad kami, tinanong niya ako, sabi niya sa akin, may dala ka bang baril? Sabi ko, oh, bakit? Siyempre, natatakot siya eh. Hindi alam ko nung lalabas dyan eh. Either two-legged creatures or four-legged creatures, dapat meron kang pang self-defense. Kung hindi mo magamit, no harm, no foul. Ganun ang essence ng self-defense, no? Si Troy, Chris is watching. Nga, tama, no? Hindi nyo alam, hindi pa nakakalam, no? May deep state din sa US, no? Akala nyo, basta US lang, no? May deep state. Sariling presidente nga, pinatumba eh. Diba? Dahil ayaw sa gera eh. No? No one loves the warrior until the enemy is at the gates. Yeah. Akala nyo, masama yung mga taong may capability to fight. Pero pag andyan yung kalaban, ma-appreciate nyo. Andyan na pala. Hindi, iba naghahanap ng mga boyfriend na masyado yung makintabang makinis ang kutis, palaging nag-ayos ng buhok, pero pag nandyan na yung kalaban, maasahan nyo ba yan? Diba? Baka mauna pang tumakbo sa inyo. Bye night, Idan, hello. Diba? Cora, good evening. No, because, doon sa ngayon lang nag-tune in, no? Kanina pa ako nagla-live. Naka 3 times akong nag-live, dinilit ko yung live, kasi hindi nag-a-appear sa suggestion, wala nakakita ng live ko. Tinignan ko yung viewers ko, 0. Wala. Sabi ko nga, kinukulam ni FB yung account ko eh. Diba? Sabi ko, sige, try ko mag-live dito sa phone, gumana. So, siguro yung cookies, meron siguro silang nilagay na program. No? Tapos, sabi ko nga, pag hindi pa gumana dito sa phone, gagawa na lang ako ng video. Papakita ko sa inyo na yan, naka-live ako dito sa kabilang account ko, pero wala talaga. Hindi nag-a-appear sa suggestion. Okay? Magre-react ako doon sa mga ibang topics na dapat pag-usapan namin ni Brother Charlie. Yung isa, yung sa hearing. May nababasa ako mga comments na, ano yan? Wala namang mangyayari dyan sa hearing sa Kongreso ni Dan Fernandez. Wala namang mangyayari, ganyan. Well, kasi ganito yan. Itong opinion ko lang to. Kaya nyo maniwala, di wag. Yung hearing kasi na yon, dahil Congress yun, hindi naman talaga siya criminal hearing. No? In aid of legislation lang yon na, alam niyo naman, sa Congress at sa Senate. Hindi naman talaga sila pwedeng magpakulong, manghuli, no? Para sa legislation lang na yon. Para susunod, makakagawa sila ng batas. Or mapoprotektahan tayo sa mga existing na batas. No? Para sa akin, hanapin nyo na lang yung positive doon. Okay? Ano ibig sabihin? Na-expose kahit papano yung nangyayari. Diba? Na-expose yung mga tao sa DOH. Kita nyo, balikan nyo guys yung mga ini-interview nila na taga DOH. Mga parang tanga. Yung mga, DFA, FDA, ano ba sa inyo? Nakalimutan ko na eh. Bureau of Food and Drugs. BFAD. Basta yung mga, parang hindi ko po alam yan sir. Nagpapasapasaan sila. So, na-expose na kung sino itong mga to. And, dun sa mga taong yon, yung mga in-interview, mga taga-DOH, taga-epidemiology, nagtuturuan sila, yung epidemiology department po yan. Guys, yan ang magiging legacy nila. No? Kahit tumanda sila na, ito pala yung mga nagbenta sa atin sa WHO. Yan ang legacy nila. No? Yan kailangan natin pukpukin yan. Ibig sabihin, kailangan expose natin lang, expose. Hindi syempre hindi syempre ganun kalaki yung exposure kasi sinesensor tayo ni FB. Sinesensor tayo ni YouTube eh. 'Di ba? Si YouTube may may sariling censorship eh. Kaya sabi ko sana mayroon na tayo talagang backup na para maiwan natin tong FB na to. No? Kasi may mga truthers din na hindi maiwan tong FB. Diba? Hindi ko alam bakit. Ako, meron din ako, pero ako nga, sabi sa akin, ba't di kasi sa Rumble nagla-live or gumagawa ng video? Wala namang nanonood sa Rumble eh. Wala nanonood sa Rumble.
No? Wala. Pwede nga tayo magsalita doon ng malaya, kaso walang nanonood. Yun ang problema ko. Kung sabay-sabay, sana sabay-sabay tayo nilipat. Or lahat tayo, siguro, lahat tayo, merong account doon, tapos, magsiset na lang tayo ng Anyway, kailangan lumaki din eh. Ewan ko, siguro nakokontrol pa rin nila yon, yung pag-grow ng Rumble at saka yung mga free na mga sites. Nakokontrol pa rin nila yan kahit papaano. Diba? Ano pa may mga pag-uusapan namin dapat? Yun nga, kahit papaano nakakatulong. Colleen Rosacena, watching from Cebu. No? Watching from Cebu. The other day, may inuwi yung galing sa trabaho yung misis ko kasi yung boss niya umuwi galing Pilipinas, may dalang ano nga yun? Yung Cebu, para siyang chicharon na Cebu, pero hindi ganun kasarap eh. Anyway, Joms Lorente, shout out. Okay? So, ganon guys, yung hearing sa Kongreso, let's take it as a positive na kahit paano na-expose sila, Watching from Kingdom of Bahrain, Lorena Panahon. Good evening, sir, from Davao Oriental. Good evening sa'yo, after ng flirt. Nga pala, nakalimutan ko pa pala yung flirt. Except na sana ulit, din ngayon, bird flu. Nakalimutan ko nga pala yung... Ano nangyari sa flirt variant na yan? Meron pa nga Nipa Nipa variant Talungin nyo, kung meron mga sheeple kayo ma-meet at nag-i-insist, ako hindi na naipag-debate, pero kung nagpipilit sila, talungin nyo lang, ano nangyari sa Nipa? Sa Omicron, sa flirt? Kasi hindi nila pwedeng sabihin na nawala ng kusa Bakit? Kasi kung nawawala naman pala ng kusa yan, hindi natin kailangan magpabetsi, hindi natin kailangan matakot. William Perley, gandang gabi. Shout out sa lahat from Valenzuela City, mi amore. Shout out. Taga dyan sa inyo diba? Si Gatchalian. Pinafollow ko yung telenovela na Gatchalian tsaka Alice Goo Madami nagising, mahirapan na sila. Baka Luis Alexis Lee, yun nga marami na gising, kaya hindi na nila, they were trying, kita nyo? They were trying, i-introduce nila yung Nipa, pertussis, flirt, kung ano-ano, pero walang kumakagat. Siguro, sandali lang, naka full force pa yung GMA7 dyan, ibig sabihin everyday, yun ang binabalita. Diba? Pero walang kumakagat. So, mahirap na. So, gagawin nila. Prediction to ni Tucker Carlson. Guys, last year, sabi niya, ang mangyayari dyan, war. Kailangan magkagera. Monkeypox pa, tama, Zaira. Kailangan magkagera. Pag nagkagera kasi, pwedeng masuspend hindi pala pwede, masususpend ng Constitution. Diba? Magmi-military takeover na. Gera emergency. No? So, yun abangan nyo, guys, pag nagkagera na. And, pag nagkagera, sabihin nyo, okay lang yun, military. Ang problema, paano pag nakaupo, tyrannical? Na? Ang nakaupo, corrupt. Diba? Ano ibig sabihin? I-expose na nila yung sarili nila. Diba? Kung ano na lang gawin, kung ano na lang gusto nila, masusunod, just for the sake na in the name of the guerra. Ano example? Yung mga barangay, in general, barangay tanod, barangay captain. Nung nagkaroon ng scamdemic, di ba nagkaroon sila ng power? Power na mas makapangyarihan pa sa mayor. Bakit? Kasi sila yung nandun Ilan ba yung nabalitaan na may lumabag sa quarantine? Binugbog nila sa barangay outpost. Parang dalawa yung nabalitaan ko namatay diba? Power corrupts. Pagka may power ka na sa kamay mo, hindi lahat kayang kontrolin yung power Naisipan nilang gumawa ng masama. Kasi may power ka tapos wala namang may mas makapangyarihan sa'yo, walang nagmamonitor sa'yo, magagawa mo ang lahat.
So, ilan yon? Dalawa yung nabaltaan ko, nag-violate daw sa quarantine, pinatay. Nabugbog, binugbog nila patay. Tapos, ang lumabas sa autopsy, namatay daw sa bidko. Di ba halatang halata? Malamang mandatory draft sa mga kalalakihan if mapunta tayo sa state of war. Yeah, mandatory nga. Dito nga sa US nakaka-alarm 18 to 26 years old daw. Sa draft. Pasok doon yung dalawa kong anak. Kaya sabi ko sa misis ko, ay, pag nagkaroon ng draft, yung dalawa nating anak, madadraft yan sa gera. Bakit hindi pa sila mag-join ngayon habang wala pa yung gera? Kasi pag na-draft ka, wala kang choice kung sa kanila dadalhin, kung sa kaya assign. At least ngayon, pag nag-join na sila, makapili ka, sa Air Force kayo. Diba? Mas safe kahit papano compared sa Marines or Army. Ann Flores Buna. Yan. Yes, totoo yan. Madami abusano na yun nga yung mga walang naamas Hinahampas ng tanod ng stick. Contamination yun in a perspective ng isang healthcare. Yung tanod, extension niya ng kamay, dumikit sa tao na walang mask, contaminated na kayo parehas. So, it doesn't make any sense. Bakit mo papaluin yung tao na walang mask? Kasi, may infect siya. In-infect mo na siya, direct contact Mas mahirap yun, direct contact. It doesn't make any sense. Kaya nga, sabi ko, ginawa nilang everything for the sake of the scamdemic. Lahat ng yun ang result. Yan ang, rason. Kasi may hindi pa tapos ang scamdemic bakit mo papaluin? Direct contact na yan. Diba? Kung talagang may nakakamatay na virus at talagang nag-aalala ka, ikaw, tanod ka, pauwiin mo yan. Pagkasabihan mo lang, sisitahin mo, hindi mo yan papaluin, hindi mo yan hahawakan, hindi mo yan ikukulong sa barangay hall. Kasi contamination yun Cross-contamination yun, nagdikita na kayo, naghawakan na kayo. Cross-contamination, so, wala. Abangan nyo. Eto, tinitiplan nila ngayon, climate change, war, or food shortage, kasi nga di napansin mga yan. Tama, climate change. Eto nga guys, sabi ng misis ko kagabi, at 15 years na kami dito sa US, sa Texas, parang dumadalas ang hurricane, Dumadalas yung mga weather disturb. Ewan ko, dati hindi ako naniniwala sa weather manipulation pero hindi kaya, meron nga kaya. Tapos, mababalitaan nyo, sa Texas, brownout na naman, ganyan, sabi nyo, may nag-comment sa YouTube ko YouTube ko, Zerisal Adventures, kasi humihina na yung power grid natin dito. Sabi ko hindi, kasi kinokontrol niya ng mga nakaupo, Democrats na nakaupo Alam nyo ba ang power pwedeng dalhin kung saan? Panoorin nyo yung pelikulang Die Hard ni Bruce Willis sa yung mga hackers. Dinirect nila yung power sa isang lugar, sasabog. Pero dito, sa Amerika, yung power pwede nilang dalhin sa California, dalhin sa New York. Kinakawawa nila yung Texas Diba? Kasi yung mga nakaupo, ginagantihan nila dito And sama mo na dyan yung possible weather manipulation. Malapit na ako maniwala dyan sa weather manipulation na yan because I have seen it for myself. Sabi nila, baka naman climate change lang. Hindi, kasi pinipili lang nila yung mga lugar Yung mga lugar na kontra sa kanila Diba? Yes, totoo yan. Maraming abusado na tanod. Muntik na din ako noon, lagi ako nag-EDC ng baton. Dati masabi tayo basta bibirin ng China kasi pwede sila maapekto na masira resources natin. Depende sa masakop tayo. Basta abangan nyo guys, may usapan kasi na dapat sakupin na ng China yung Taiwan bago mag 2030 because of their one-child policy. So, isa lang ang anak di nagtandaan na. So, kung wala na silang pamalit, mahihina yung military nila. Tama.
HARP, geoengineering, kung ano-ano pa. Kaya nga, parang dati, parang conspiracy lang yan. Pero if you think about it, ginagamit talaga nila yan. Kasi may dati pang mga lumabas na article na yan yung nire-research nila eh. Pinipili nga lang nila yung mga lugar na na kumukontra sa kanila. Yun yung palaging tatamaan. Di ba? Sabi, if you control the weather, you control the world. Tama. If you control the weather, you control the world. Kasi damay na dyan yung mga pagkain eh. Diba? Pag walang makain yung hayop, walang hayop na matitira. Mamatay. Shortage. Kasi sa 100th anniversary ng CCP, goal ay ma-recover na ang Taiwan. Yeah. Eto, maniwala ay sa hindi, sasakupin nila yung Taiwan, no? And yung iba, Pilipino, ay hindi naman tayo ang target nila eh, Taiwan. Kayo dadaanan eh. Kailangan nila yung Philippines para daanan, papunta sa Taiwan. Kailangan nila for storage, imbakan ng ng ammunition, imbakan ng para bang rest stop, parang stopover eh. Kailangan nila stopover para hindi diretso. And 300 kilometers lang tayo from Batanes, Taiwan na. Ang lapit, sobrang lapit. Parang dati nung World War II, hindi naman tayo tinanong kung gusto natin magkagera, basta ginera na lang tayo ng Japan, di ba? So, wag kayong maniwala, propaganda yun ng mga komunista na proxy war yan ng US, proxy war. Talaga? US ba nagsisimula yan? Hindi ba yung China? Nagre-react lang tayo eh. Tayo na nagre-react eh. Anong gagawin nyo? Pwede mo ba sabihin pag nagmarcha na yung mga Chinese dyan sa Manila Bay, ay hindi po kami kasali, hindi kami kasali. Hindi po pwedeng gawin yon. Kasi nga kailangan nila yung Philippines, dadaanan nila yan eh. Staging area, tama. Staging area. Kailangan nila yung staging area, hindi pwedeng direkta, layo, long drive. Parang kayo, magdadrive kayo Manila to Baguio, dire-diretso, walang stop. Gusto mo mag-stop ka rin, iihi ka, dudumi ka dyan sa NLEX. Di ba kailangan mo mag-stop, magpapagas ka? Kaya hindi ayaw din nila na diretso China papuntang Taiwan. Kailangan nila stop over. Staging area nga. No? Ano pa? Madadrag ang bansa natin pag nagawa. Madadrag lang naman tayo. Wala sa kamay natin. Wala sa kamay natin yan, guys. Hindi mo pwedeng sabihin na, Switzerland kami, neutral kami. Or sasabihin ba na, pro-China kami, wag nyo kaming idamay. Kailangan nila kayo. Kailangan yung lugar eh. Kaya kahit pro-China ka, madadamay ka. Sa tingin nyo, hindi kayo madidiscriminate. Yung China nga, dinidiscriminate nila yung iba nilang kalahi eh. Diba? Meron silang ranking eh. Pag wala ka sa pwesto, wala ka, basura ka, magtatrabaho ka lang sa factory. Yan lang ang gagawin mo habang buhay. Ganun yun. Tapos kayo, feeling nyo, pro-China ka. Exempted kami kasi pro-China kami. Realization yan pagka nandyan na yung mga Chinese. Ma-discriminate kayo. Baka maging fourth class citizen pa kayo. Kahit na Chinese-Filipino, alam nila yan eh. Tatamaan sila. Di ba si Jack Ma nga, kinontra yung CCP? Si Jack Ma, napaka-laking tao nun, napaka-powerful, napaka-yaman, bilyonaryo yun. Sabi nung Chinese na nandito sa Amerika sabi ko, anong nangyari kay Jack Ma? Kasi daw nagsalita siya about the CCP, yung sa banking system daw kasi, corrupt. So, anong nangyari? Pinatay na ba yan? Hindi, nagtatago daw. Nagtatago daw sa Japan yata, nagtatago si Jack Ma. No? Kasi daw bilyonaryo. Kung milyonaryo daw si Jack Ma, pegi na yon. Kaya, yung mga nasa Pilipinas, akala nyo, ang plano nyo, maging makapili na lang kayo, magiging makapili tayo pagdating ng mga Chinese. Pag-isipan nyo maigi. Si Jack Ma nga, muntik ng mategi. Bilyonaryo lang, kaya hindi nila tinegi kasi nagpapasok pa ng income sa China eh. No? Kung milyonaryo daw, tegi yun. Good day, good evening sir. Tama kayo dyan, hindi mawawala talaga discrimination. Hindi. Alam nyo guys, nandito bisita ko si Charles, no? Sabi ko, discrimination actually, tayo nga mga Pilipino ang racist eh. Tayong Pilipino, racist, di ba?
wag mong expect na yung ibang bansa hindi ganon. Ganon din sila sa iba, no? Ano ibig sabihin ko racist, di ba? Pag may itim na nagpunta dyan sa Pilipinas, anong tawag? Di ba? N, anong tawag? Bawal mention dito yun eh. Oh, yun ang tawag. Ayaw natin sa mga itim. Di ba? Pero tapos, usually, mga Pilipino, nag-grupo-grupo, puro Pilipino lang. Iba ang tingin natin sa ibang lahi. No? And, tayo pang Pilipino, ano pa, regionalistic. Tayo nga, hindi nga tayo nagkakasundo eh. Oy, iba yung mga Kapampangan, yung mga Ilocano, yung mga Bisaya, may something pa rin eh. Hindi naman talaga pure Filipino. Diba? Yan. So, don't expect na may darating na ibang lahi, mga Chinese, ituturing nila na equal kayo. Dahil pro-China ka, dahil hihimurin mo yung puwet nila. Magugulat na lang kayo. Mas matindi ang war ng bako na people around the world are dying. Yeah, the other day, may Chinese na athlete tumumba sa court, no? Patay. No? Imagine mo, sarili nilang kalahi yun. Sarili nilang kalahi. Ano ba yun? Ano ba yung nalaro nila? Nakalimutan ko na kung tennis. Hindi tennis eh. Hindi tennis yung yung Chinese athlete sa Indonesia ba yun? Tumumba, patay. O may betchin din yun. So imagine niyo, doon ko na-realize no, yung China, ni-roll out nila yung betchin na may lason, hindi lang sa ibang lahi. Maski sa mga kalahi nila, nagbawas din sila. 2 billion sila eh. Na-censor comment mo. Kaya kahit pa paano, mag-tiptoe tayo, mag-ingat eh. I'm doing my best, pero kung talagang worst comes to worst. Kaya kanina, sabi ko sa inyo, 3 beses ako nag-live kanina, walang nakakita ng live ko. Sinesensor ako. So, nagpalit lang ako ng phone na ginamit ko. Ngayon, nakalusot ako. Siguro nga may cookies sila nilagay. I don't know. Yeah, guys. Ano nga yan, guys? Yung Chinese na athlete, tumumba. Ay, nako. The other day, Google ko lang sandali. Tennis. Badminton ba? Tennis yata. Yan, tama sa Indonesia. Ayan o. Chinese junior player Zhang dies during event in Indonesia. Badminton. Tama. Okay, badminton nga. Nakita ko yung video tumumba. Tapos, nanginig, nangisay. Tapos yung yung medic, hindi basta makalapit kasi kailangan muna magpaalam sa referee or umpire. Ganon, no? Doon ko nga na-realize na ultimo kalahi nila, binigyan nila ng lason. So, expect nyo na Pilipino ka, na pro-China ka, special treatment ka. Kalahi nila yun, guys. Hindi nila pinili kung sino nila bibigyan ng betchin. Ryan Angel Makaspak, badminton. Yan, nagba-badminton. Diba? Expect nyo talaga, porque pro-China kayo, hindi kayo pakikialaman ng mga Chinese invading forces. Unang-una, kailangan establish natin na totoo yung threat na merong invasion na nakaabang. No? Tanungin nyo yung mga nasa serbisyo ngayon. Yung iba nagme-message sa akin, sir, matagal na kami naka-red alert. Tapos si BBM mismo nagsabi na, oy, may threat. Diba? Oh, yeah, Lorena, kaya keep on checking, hindi ko makita. Kaya ang ginawa ko, ginamit ko yung isa kong account, yung original account ko, hinanap ko tong Vladimir, walang live stream, wala. Tapos, sinend ko kay Brother Charlie yung link ng live stream. Nung kinlik niya, sabi ko, click mo. The link is broken, ganyan. Ayaw ni FB, I don't know. Good day, sir, war against humanity po. Yeah. Kaya ako nabubisit ako dyan sa GMA, nagko-comment ako, sabi ko, when the time comes, no, itong GMA 7 na to, sabi ko, mapapatunayan na complicit kayo sa war against humanity or crimes against humanity.
Sabihin, kasabwat kayo. Kita nyo yung mga post nila. Diba? GMA7, halatang halata. Na-compromise na yung GMA7. Kasabwat yan. Kasi, alam mo, darating yun sa future, ma-uncover din na, oy, ganito pala yung nangyari nakaraan. And kasama dyan, dapat maimbestigahan yan yung GMA7. Ang gagawin ng mga yan, i-delete nila yung mga, mga videos nila. Ano yun? Yung kada mag-start sila ng 24 oras, ang intro palagi, ganito. Tumaas na naman po ang bilang ng bid ko, ganyan, sa ganitong lugar. Ganyan, nag-i-instill sila ng fear. Tinatakot. Kasi di ba sabi sa inyo, magandang motivator, magandang motivation ng fear. Pag ikaw tinakot, lahat gagawin mo, kahit against logic, against values, against your beliefs. Kasi tinakot ka eh. Takot ka eh. Yung GMA, tinalo pa yung tabloid sa Sun, dyan sa US. Puro wala kawawaan binabalik kabaklaan ko ano-ano. Yeah, that's true. Yung GMA, naging tabloid na. Wala, hindi na maasa, hindi totoo yun, walang kinikilingan, hindi totoo yun, ano lang nila yun, marketing lang yun. Dapat alam ni Abby or hindi siya publisher, wala siyang, palusot lang naman yun sinasabi nila na publisher sila. Palusot lang nila yun. No, pero ma-unfold din to, lalo siguro pagka may pumalit na na platform, may sumikat na at iniwan natin tong FB na to, ma-uncover din yung katotohanan. Alam nyo guys, ako naniniwala talaga ako yung katotohanan. Kahit anong pagtatakip mo, lalabas at lalabas Minsan nalilate lang, pero lalabas din yan. Yung heat index dati, heat index ng ang GMA, palagi ako nagko-comment doon kasi nabubisit ako No? Tuwing mainit, summer sa Pilipinas what do you expect? Never nag-report ng actual temperature ang GMA. Heat index ang nire-report. Bakit? Kasi mas nakakatakot Di ba? Kunyari, ang temperature sa Pilipinas is 37.8. Heat index of 48, 47. Siyempre matatakot ka. Init na yan Nakakasunog na lang balat yan May iba pang mga sheeple nagko-comment. Iba na talaga ang init niya. Siyempre, mag-iiba na. Tumanda ka na Tumanda ka na. Ibig sabihin, yung thermoregulating sensors natin, iba na. Tapos, dumami na ang population sa Manila. Siyempre, wala nang hangin dyan, mainit. Pero ano yung expect nyo sa summer sa Pilipinas? Nag-i-snow? Yun, di ba? Pero, yun nga, pagka, may psychological effect yan, guys. Pagka mainit na nga, tapos palagi yan yung na binobomba sa'yo na, uy, ang heat index po, 50 degrees Celsius, ang init, lalo ka mainitan. Lalo ka mainitan, guys. Kaya, ito maganda experiment, Pag summer, sobrang init, manood kayo ng mga pelikula na may snow. Ano kaya? Kaya dati, napansin ko yan Dati, a few years ago, nag-summer yun init na yun sa labas. Dito ako, nag-marathon ako ng Alaskan Bush people. Hindi ako nainitan. Meron psychological yan na effect sa atin. Kung ano yung nakikita natin, yung senses natin, sinasuggest. Anong tawag doon? Mind programming, iba-iba yan Example, pagka meron nagsabi sa inyo na uy, nakabili ako kahapon ng mangga, yung manggang hilaw, crunchy na crunchy, tapos sinasawsaw ko sa sa bagoong, di ba maglalaway ka? Pero hindi mo naman natikman yung mangga. The power of suggestion. Hindi mo naman natikman yung mangga, hindi mo nga nakita. Sinasabi ko lang sa inyo, ang lutong, asim. Pero maglalaway ka, maangasim ka din. So, ganun ang ginagawa. And alam nila yan. Alam ng mga nasa likod niyan, the power of suggestion. The power of suggestion, napaka-importante yan. Alam ng yan, alam ng mga nasa likod nito. Yung alam nila yan. So, ganun din ginagawa no reporting ng GMA7. Tumaas na naman po ang bilang. Pag kayo ng palaging intro nila, binobomba kayo ng mga ganong news, matatakot ka talaga, uy, kailangan kong pumila sa health center. Bukas na bukas din.
Yeah, tama, Jed. Manood ka lang ng horror na kakaiba sa expectations mo ang plot at effects. Kahit matapang, nagkakaroon ng sense of, naglalaro yung imagination mo eh. And nagkakaroon siya ng physical na effect sa katawan mo. Matatakot ka pa rin, kahit ganun. No? Kahit hindi naman talaga na, basta the power of suggestion. So, ganun ginagawa nila. Kaya sabi ko, nung start nitong scamdemic, nung nagising ako, sabi ko, malamang yung mga nasa likod nito, nag-meeting yung mga yan, no? Meron dyan mga psychologists, psychiatrists, behavioral analysts, pinag-aralan nila kung ano magiging response ng ordinaryong mamayan. Kaya, pinili nila yung mga sasabihin nila, yung mga gagawin nila, para makontrol talaga yung mga tao. And they will try and try. Kasi bakit? Kasi may mga naniniwala, may mga kumakagat. Abangan nyo, pagkatapos itong live na to, papost ko yung picture. Nagpicture ako sa simbahan eh. Yung isang parishioner doon na hanggang ngayon, no? Nakamas pa rin na nakagwantes pa. Pero pag tumatanggap ng osya, nagbababa lang ng mas. Hindi ko maipaliwanag talaga yan. MSM, puppet ng mga climate change, pupush nila yan. Karamihan kasi naka-aircon sa bahay, trabaho. Yeah, alam naman natin yan eh. Sabi ko nga sa inyo guys, tayo nagkikita-kita dito, alam na natin yan eh. Alam na natin yan. No? Ang dapat makalim nito, yung mga sheeple, dapat mabawasan natin yung number nila. Paano kaya na-curious ako, paano kaya? Siguro sila nagbabrowse pa din yung mga yan, hindi lang maamin. Tumitingin, sumisilip-silip pa rin yan sa mga FB natin. Kaya minsan sumusundot-sundot ako eh. Kaya ako hindi ako panay-panay. Kasi pag panay-panay kayo bumabanat, i-unfollow kayo o ibablock na kayo. Pero pag panay-panay, siguro dadaan yan sa feed nila na, yan, pinupull blast nila lahat ng pillars na sa agenda. 20, you will own nothing and be happy. And then the other day nga, napanood ko yung documentary ni Atom Araulio, nagpo-produce ng mga superworms. No, pinupush nila kainin daw yung superworms, mga bulate. And then, ito yata yung dyan eh. Ito ang science dyan, guys. Although pwede silang kainin, yes. Nagpo-provide sila ng protein, pero meron yatang parasite sa mga tiyan yan, sa digestive system nila, na masama para sa atin. So, let's face it, bulate yan eh. Hindi yan talaga nakadesign para sa atin eh. Diba? Pag na-tsempuan nyo daw yung parasite na nandun sa bituka ng worm, doon kayo magkakasakit. Diba? Pero pakita nyo, panoorin nyo yun, yung documentary ni Atom Araulio about superworms. Yun talaga ang tinutumbok eh. Kailangan kainin daw natin, mas sustaining, mas maganda daw, kaysa daw mag-alaga ng mga baka. Kasi yun daw, maliit na space lang, ang dami ng bulati eh. Diba? Dami na. So, kita nyo? Ayan si Atom Araulio, meron pa yung mga documentary about gun control. Puppet na puppet talaga, yung buong GMA7 tsaka si Atom Araulio. Pinapanood ko siya kasi kailangan alam mo kung ano yung galawan ng kalaban eh. Dapat alam mo. Diba? Alam mo kung gano'n sila ka-aggressive. Alam mo yung strategy nila para magpakalat ng maling impormasyon. Akala mo matinong documentary, akala mo malumanay magsalita yung host, 'di ba? Maiengganyo ka talaga. 'Di ba? So ganyan ginagawa nila. And sabi ko nga tayo, mga gising, matagal na nating alam 'yan, no? Sana lang dumami pa tayo. Sana dumami pa tayo. And paano tayo dadami? I don't know. Soylent Green, Ryan Angel, yan ang babagsakan natin. Sasabihin nila sa susunod, wag na kayong mag-farming. Kumain na lang tayo ng yung kulay green na cubes. Very nutritious, pero hindi nyo alam, galing pala doon sa mga pinrases na bangkay. Dami ko pong friends sa FB. Halos lahat sila, betchinated na, di nagla-like sa mga post ko, mga galit sa akin. Zaira, parehas tayo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Nabwisit na nga din ako minsan eh. Iba, nagbawas na ako eh. Sabi ng iba sa akin, huwag ka magbawas eh. Nanonood pa rin eh. Kasi, sabi ko, lalo na yung mga, hindi na nga nagko-comment, pero nagko-comment lang para mambwisit. Natanggal ko yung mga yan. Nagbabawas na ako ng negativity sa buhay ko. Pero existing na vermiculture as early as 80s, simulan na nila halong
burger ang karne ng bulate. Yeah, that is true. Matagal na nabalita yung burger ng bulate. Kasi it's one thing na binigay sa yung option, it's another na gagawin sa yung required. Yun ang lahat ng meron din akong ano diyan, meme about diyan, no? Iba kasi pag required eh. And iba pag ginipit na yung mga farmers, no? Binili na nila yung mga farm para hindi ka na makapag-alaga ng baka, hindi ka na makapag-alaga ng hayop. Sinisipan nila yung utot ng baka. Grabe. Wala kayo doon? Cow fart daw ang dahil isa sa mga nagana ng climate change, di ba? Iba yung ni-require kasi, di ba? Never ako ng mga news galing sa page 3 media, sirang plaka sila palagi kasi nung John Cyril. Kaya, ako naman, syempre, kaya ako nanonood kasi nandito ako sa malayo, nasa kabilang panig ako ng mundo para makita ko kung anong nangyayari dyan sa Pilipinas. But I can see through the lies, no? Nakita ko yan sa And yung, na-observe ko nga, kunyari, yung misis ko, nakita niya, I have to explain to her na, oy, ganito yan. Para makita ko din yung perspective ng mga hindi nakikita yung behind the scenes. Parang yung documentary naman ni yung isang episode ng KMJS, pinuntahan nila yung isang isla na lumulubog. Dinadahilan ni na climate change daw yun. Pero nung in-interview nila yung isang residente doon, nagsimula daw lumubog sila after the lindol. Lindol yun hindi yun climate change. So, ibig sabihin, bumaba yung mga bato sa ilalim ng isla nyo, kaya kayo lumulubog. Hindi yan dahil sa climate change. Hindi yan dahil sa climate change, no? And, ang tawag dito, oxymoron yung, climate change, Climate changes all the time. Hindi naman nagsabi na fix ang climate, Oxymoron yun, Saka yung unusual, kagaya ng cockroach, kasama sa, ipapakain. That's true. Yan, may documentary si Cara David naman, mga cockroach kinakain sa ibang bansa. Pinupush. Kaya madali control mga normies dito dahil kahit simpleng pang-EDC ito, sinisita nila. Kaya guys, kalokohan yan, cow fart. Sa New Zealand, sana pinatay na nila. Hindi, kalokohan talaga yan. They just want to get rid of the cows. Gusto nila tanggalin yung mga baka, guys. Bakit? Kasi gusto nga nila ipakain sa atin. Yan, yung mga process na 3D printed na pagkain. Yan 3D printed na pagkain. 'Di ba? Asan nga ba 'yon? Wala pa dito. Popost ko na lang 'yon. Yan ang gusto nila ipakain sa atin Bakit? Bakit sa tingin nyo? Isa naman pala, bibigyan pa pala tayong pagkain kasi aasa ka na sa gobyerno. Wala nang cows wala nang halaman Lahat ng pagkain mo, pipila lang tayo sa isang center para kunin natin yung rasyon natin. Pag pumipila ka na, kontrolado ka ng gobyerno kasi hindi ka pwede kumontra. Pag kumontra ka, wala kang rasyon. Diba? Yun nga Galing sa lab ang gusto nila ipakain sa atin. Kaya nakaka-alarma talaga yung nangyayari sa Europe, na pinapasara yung mga farms. They want control, Zaira. Control talaga. And sadly, yung sa Pilipinas, susunod pa rin. Wala pa ako nakita nag-rally sa Pilipinas kumontra sa ganyan. Si Bill Gates nagpunta sa Rice Research Institute, IRI. Malamang may plano sila sa bigas natin. Kasi, almost all Filipinos, rice ang staple food. Diba? Nakakatakot pag na-control nila yung rice. Sa Pinoy nga kahit wala ka ng ulam, basta may rice ka, okay lang. Kahit asin. Yung problema pag kinontrol yung rice. Asa ka sa government, tapos ang nutrition mo control para mabobo, manghina, walang magre-rebel. Ganyan gagawin nila.
And pag nag-decide sila na, uy, masyado na madami population, kailangan natin magbawas. Anong gagawin sa tingin nyo sa atin? Similar with China. Pati kababayan nila, binigyan nila ng betchin na may lason. Ayan, tumutumba habang nagbabadminton. Bata pa yon, athlete pa yon. Alam nyo ba guys, ako, nagbabadminton ako dati, tsaka nagbabasketball, no? Mas nakakapagod ang badminton kaysa sa basketball. Kasi, lalo na pag one-on-one, ang laki ng kino-cover mong space, ikaw lang eh. Sa basketball, pwede ka pa mag-relax eh. O siya muna pa scoring ko, pasa ko sa kanya. Eh pag badminton, ikaw lahat yan. Iko-cover mo yung ano mo. Kaya grabe yung pawis ko dyan. Namayat ako dati, nagbabadminton ako eh. So, ibig sabihin, malakas yung batang yun. Bata pa yun ha. Malakas ang puso nun. Malakas ang niya, organs. And yet, tutumba. Hindi yan normal, guys. Plus, kung nag-aral kayo, kung meron kayong background sa science, no? Ayon sa libro, hindi normal yan. Bata, ma-heart attack, hindi yan normal. Kasi, nung nag-aaral kami sa nursing school, kailangan ililista mo yung mga factors, no? Yung mga risk factors ngayon, yung age, yung kinakain, yung activities, yan ang usually na mga inaatake. Paano kung athlete? Athlete, control lang pagkain yan, palaging nag-exercise yan, palaging na nag-hydrate, tas bata pa yan, wala namang athlete na uugod-ugod eh. Lahat yun against sa libro. Pero yan, nagiging new normal. New normal na yan, na may tumutumba na mga athletes. Sa tingin nyo, yung anak ni Lebron, di ba? Sabihin nyo siguro, bakit siya nabuhay? Anak ni Lebron, si Bronny, inatake habang naglalarong basketball. Kasi, magaling ang healthcare dito sa US eh. Mabilis ang response. Mabilis ang response sa mga emergency cases. Kaya nga, isang araw, kausap namin yung bayaw ko na nasa Ohio. Gusto nilang bumalik na sa Pilipinas. Kasi may pera sila may option sila Separate kwento na lang yon. Di sinabi ko sa kanila, right there and there, sabi ko, kasi daw matanda na daw sila, sa Pilipinas daw, madali lang ang healthcare, cash ang babayaran, ganyan. Dito daw, kailangan pa ng health insurance, ganyan. Sabi ko, pag umuwi ng Pilipinas, kahit gaano kalaki ang perang ipon mo, pag na-hospital kayo, uubusin niya ng hospital. Bakit? Kasi pag may emergency case ka, inatake ka, bago ka operahan ng doktor, hihingan ka muna ng down payment. 1 milyon. Kailangan down po kayo ng 1 milyon para operahan yan. Pag wala kang pera, hindi ka nila gagalawin. Mamatay ka sa ER. No, dito sa US, may pera ka o wala, ililigtas ka nila, saka mo na lang babayaran yan. Saka mo na problemahin yung bayad. Parang nung 2018, nung na-heart attack ako dito, wala pang scamdemic nun ha. Nung palabas na kami ng ospital, sabi namin, magkano babayaran natin? Ano ba, pupunta ba dun sa cashier? Di ba ganun sa ospital? Wala, pinalabas lang kami. I-mail na lang daw. What? My phone. It's over there. I-mail na lang daw. So yun nga, niligtas kami. No? Bayaw ko kay Alin. No? Gusto nang umuwi sa Pilipinas. Kasi may option sila, may pera sila. Binenta yung ancestral house nila. Nakakuha ng 15 million. So, kung ano lang maisipan. Pero sinabi ko na sa kanila na kahit gaano karami pera nyo, uubusin yan pag nagkasakit kayo. And then, pag tumatanda kayo, you need the best healthcare. No? You need the best possible healthcare. Sabi ko sa kanila, pag nasa Bicol ba kayo, sa tingin nyo, best healthcare yung makukuha nyo sa Bicol Medical Center, yan sa Mother Seton Hospital. Diba? Nasa Amerika ka na babalik ka pa dyan. Si Chris Aquino nga muntik na mamatay ginawa, nagpunta dito sa Texas, dito nagpagamot. Dati akala ko matitegi na yun si Chris sobrang payat. No, so yun parang yun explanation ko, kaya lang na-mention ko yun, kasi magtataka kayo ba si Bronny, anak ni Lebron James, na buhay? Ang galing na nila dito. Mabilis ang recovery. Mabilis ang response time ng 911. And then meron dito sa US na emergency lane. Ano ibig sabihin?
like for example, sa isang kalye dyan, sa Espanya, nagkaroon ng emergency, saan dadaan yung yung ambulansya? Di ba, ang daming kaso na traffic namatay yung dala ng ambulansya. Tapos, ano pa ba yan? Ambulansya sa Pilipinas, hinarang ng MMDA, lalong namatay yung nasa loob. Dito guys, yung traffic dito, yung kalsada dito, merong lane dyan sa pinakadulo, emergency lane niya, wala talaga dumadaan dyan. Walang dumadaan. So, pagka ambulansya, dyan nila idadaan yan. Police dyan dadaan yan. No? Kaya mabilis ang response time. Kaya sabi ko sa inyo, sinuwerte lang, no? Dahil mayaman si Lebron, merong impluensya, and then maganda yung healthcare. Zaira, nako, wag na sila umuwi. Ang inano kasi matanda na. Yung nga yung babae, yung hipag ng misis ko, inatake dito sa Texas, na buhay. Tapos, wala na silang binayaran. Ang problema yun, na-paralyze yung kabilang, yung isang side. Tapos gustong umuwi sa Pilipinas. Sabi ko, paano kung yung kapatid, yung asawa naman ng atakihin, may 911 ba dyan sa Pilipinas? Yung healthcare, guys, I'm sorry, inaano ko lang, personal to Kaya, tatanungin yung sarili, kasi pareso lang, buong pamilya nila may betchin, no? Yung nanay, tatay may betchin, yung 3 anak may betchin. Nung nasa Pilipinas pa sila, hindi ko to ginawa ng video, pero dati, kating-kati ako gustong gawin ng video, naano lang ako ng, baka magalit sa akin pagka kinuwento ko sila yung buhay nila Pero siguro, kung anonymous naman, at saka hindi naman nila ako pina-follow So, pamilya, lahat may betchin. Nasa Pilipinas pa dyan, kasagsagan ng bakunahan, nagme-message sa amin. Tinanong kami, bakit wala kaming betchin? Sabi namin, nag-survive nga kami ng ganitong hindi naman kami namatay Ba't kailangan natin ng betchin? So, nagpa-betchin sila. Nung pumunta nga sila ng embassy at that time, nung nagpa-check up sila, kasi di ba, kailangan mo dumaan sa St. Luke's, physical, para makapag-migrate ka, no? Nirequire pa yung betchin card sa Pilipinas. Tapos nung pagdating dito, yun nga, na-stroke yung babae. So, blood clot. Blood clot yun. Okay? Sasabihin ko ba na, yan, dahil sa betchin yan. Hindi, kasi sinabi ko na sa kanila dati yun Kung hindi sila nakinig sa atin, sa akin, dati, sa tingin nyo, makikinig sila ngayon? Hindi na. And then, syempre, ayaw mo rin magalit sila sa'yo. Nung na-stroke, nurse naman yung babae, yung na-stroke, diretsa ako sa kanya, direkta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, may damage ba yung brain mo? Kasi may pumutok na ugat sa brain sinisigo ko ng misis ko, sabi, grabe ka naman magtanong, gatanong mo, may damage yung brain. Sabi ko, nurse naman siya Diba, kung ordinaryong siyempre, gagamit tayo ng mga terms, yung layman terms. Nurse ka naman pwede tayo mag-usap as a nurse. May damage ba yung brain mo? Ano bang result ng CT scan mo? Sinabi ko sa kanya. Alam nyo, ganoon ako Sabi nga, hindi natin isi-sugarcoat diretso na. Kasi at that time pa, nung na-stroke siya ang iniisip, kakain lang daw ng gulay. Yung misis ko naawa ayaw pang diretsahin Kakain lang daw ng gulay, lalakas din. Sabi ko, nung kami na lang, kahit kumain niya ng isang truck na gulay, hindi yan makakalakad. Sabi ko, maniwala ka sa akin. Kasi yung nerves, hindi yan nag-grow back. And pag nurse ka, alam mo yun. No? Nako, kapag dito yan, tigok. Nga sabi ko yung response time ng 911. Kaya ako nagkukwento ng ganito. Kasi, diba, yun yung reason kung bakit nag-survive si Bronny, yung anak ni LeBron James. Mabilis yung response ng 911. Maganda yung protocol nila dito. Mas mabilis ang recovery. Okay, Tommy, mamaya na sa reply okay. Madam Lynn. Dito naman tayo kay Vladimir. So yun nga, akala nila, na-stroke yung babae, pumutok ng ugat sa ulo, kakain ng gulay, lalakas na. Sabi ko sa miss ko, kahit kumain ng isang truck na gulay yan, hindi na yan makaka-recover. Kasi, guys, doon sa hindi nakakalam, yung nerves natin, hindi yan nag-grow back. Ano yung sabihin? Yung balat mo, laman mo, pag nasugatan, di ba, nag-heal yan? Yung nerves, hindi.
So, pag nagkaroon ka ng nerve damage, yan na yan. Yan na. Permanente na yan. Mahina na yung ano niya. No? Kahit kumain ka ng isang truck na gulay, kahit wag ka magpuyat, no? Christina, good evening, good evening. Yeah. Yung isang vlogger na seaman, naka 10 million gastos, patay rin. Ay, oo! Oo, grabe. Tapos, ano ba yun? 500,000 followers na ba yun? Subscribers? No? 500,000 subscribers. Sabi ko, hindi, ini-imagine ko kasi yung kinikita niya sa pagbablog. Sabi ko, ang laki na ng kinikita nito. No? 500,000 subscribers. Tapos, meron pa siyang mga followers sa Facebook. Tigok din. Diba? Anong gagawin mo sa pera mo kung ganyan din kahihinatnan mo? 'Di ba? Eh ang problema kasi may mga tao talaga na ayaw makinig. Sinabihan na namin dati eh. Ay, hindi kami magpapabetchin, sabi namin kasi ganito, ganyan. Nagpabetchin pa rin sila, ayaw pa rin makinig. Tapos nung dumating sila dito, binisita kami. Inatake siya nung March, pero nung Christmas, pumunta sila dito. Sabi sa akin, i-check mo nga yung blood pressure ko kasi parang nangangalay daw yung kabila niyang side. Chinek ko yung blood pressure, umaabot ng 190. Sabi ko, wag ka mag-drive. Hindi mo kaya mag-drive. Sabi ko, ang ginawa ko, binigay ko sa kanya yung iba kong gamot. May maintenance ako na amlodipine, binigay ko sa kanya. Tapos nung umalis na nga sila, sabi ko sa asawa ko pagdating niya, sabi ko, nagigilty ako bakit pinayagan ko sila umalis eh. Alam mo yun, may guilt eh. Baka mamaya atakihin sa daan, ganyan. Pero siguro nag-kick in na yung amlodipine. Pero sabi ko, magpa-check up ka, ate magpa-check up ka. Ayaw magpa-check up. Baka daw ma-confine, yun ang rason eh. Anong baka ma-confine? Kasi pag nalaman nila may sakit siya, anong gusto mo? Matigok ka. O, nangyari. Inatake siya. 1 buwan siyang naka-confine. Yan ang hirap, no? Ayaw makinig. Kahit sabihan mo. And they think they know better than you. Yan ang mahirap. Dito sa Japan, pag may ambulance, dumadaan talaga. Hindi maaaring hindi. Gumagawa talagang paraan, mga kahileras. Yan nga eh. Yan sa mga first world countries, ganyan. No? Pag may ambulansya, lahat kailangan tumabi. By law, nasa batas sa Pilipinas, Diyos ko po. Wala. At saka wala lang tatabihan. Grabe, lalo na, no? May nagsabi sa akin, sir, sa EDSA, meron ng yung bus lane. Doon dadaan. Okay, sige. Okay, paano yung ibang kalye? Mahirap. Spanya. Paano dadaan sa Spanya? Sikip-sikip. Kakaiba nangyari doon, hindi ako malipala. Siguro, one of these days, ikukwento ko yung nangyari dyan sa bayaw ko. Tapos may hemorrhage, hindi makita mga doktor. Sikat na hospital dito ang source. Ay, nako. Ito pa. Meron pa ako isi-share. Kwento. Sige. Yung kaibigan ko, no? Yung kapatid ng asawa niya, nandiyan sa Pilipinas, nag-celebrate sila, no? Dahil cancer-free na daw, cancer-free. Nag-celebrate, nag-party. After 1 month, na ospital, nung binuksan yung katawan, yung boy pa, kalat na daw yung cancer, nabubulok na daw, kadiri na daw. Tapos yung yung kapatid niyang yon, healthy. Hindi kumakain ng meat, palaging vegetable, salad, hindi gumagamit ng microwave, hindi gumagamit ng plastic, healthy talaga. Akala niya ililigtas sila ng mga ganon. Hindi ko naman sinasabing kumain kayo ng chicharon araw-araw, no? Pero imagine niyo, hindi nagma-microwave. Kasi naniniwala na radiation. Okay. Kalat na. Pero tiwala sila sa betchin. Lahat sila may betchin. So, kaya nga, St. Luke's yun. Kaya nagulat sila eh. Sinabi ng doktor sa St. Luke's, cancer-free, tapos after 1 month, kalat na yung wala nang time, wala na. Ang bilis, turbo cancer. Sabi ko, turbo cancer yan. Turbo cancer. Peggy. No, yun ang irony guys, parang nakita ko, no, sarili kong experience.
may mga tao feeling nila healthy sila, pero sampalataya sa betchin. Parang hindi nagmamatch eh. Healthy lifestyle, sampalataya sa betchin. Ang dami kasi talagang naloko, dami na brainwash, nakala nila, kasama sa responsibilidad mo na magpa-betchin ka, di ba? Si Mike Enriquez nga, ayaw mo magpabako nga, ha? Ayaw mo ha, sige, pahinga ka muna, huwag ka muna pumasok. Nangyari sa kanya. Yun, sabi ko nga, yun ang iiwan niyang legacy. Ewan mo ko talaga. Kaya maganda nga sana, kausap ko si Charlie. Kasi, ito, hindi ko pa pala nakakukwento sa inyo. Nung una ko napanood si Charlie Go, doon ko naisip, sabi ko, na-inspire ako din mag-vlog, magsalita about this. Kasi sabi ko, kaya ko din yung ginagawa niya. Kasi, binabanatan niya nga yung mga gumagawa nito. No? Tama, para my body, my choice, feminist, pero betchin pwede. Yan nga, hindi ko alam, no? My body, my choice, pero sa betchin dapat required. Hindi ko maintindihan yun. Hindi ko ma-connect. Kakaiba yan. Kaya, yeah. Kaya nga, di ba, sabi ko, yun ano na yun, St. Luke's na, sa doktor sa St. Luke's na nagsabi, na cancer-free, tapos after 1 month, pegi. Di ba? Tawag dito, hindi ko rin maipaliwanag. Kaya minsan, nagtataka rin ako bakit may mga select few na gising, meron naman talagang hanggang ngayon tulog na tulog pa. Sarap pa rin ng tulog. July na, 2024. Patapos na. Si Arnold Clavio, na heart attack lang. Hindi ko alam kung tigok na, pero inatake din si Arnold Clavio, inatake din. Nagsisimula na nga yung mga newscaster. Kita nyo guys, yung GMA7, promotor ng plano ng kabal, tinatamaan na sila isa-isa. Hindi, alam ko lang inatake yan. Hindi ko alam kung tigok na, pero parang nag-survive naman yata siya. Pero ito, I doubt kung makakabalik pa yan. I doubt kung makakabalik pa siya. Kasi, pumutok yata isang ugat niya rin Di ba? Yeah, guys, boy pa yan. Inatake. Jason Santa Asi. Harvest time. Yan nga May betchin. Naglalabasan na. So, isa dapat sa i-consider nyo yan, yung healthcare. Pagka, inatake ka dyan, mabilis ba yung response ng 911? Mabubuhay ka ba? Kaya, I think yun yung dahilan kung ba't nabuhay yung anak ni Lebron Mabilis yung response time, mayaman, nasikaso agad, may impluwensya. Ordinaryong mamamayan, paano na? No? May bago na naman tong GMA, sundo. Dahil panay-panay ang namamatay. Sabi ko, sundo to? And to think, Manila yan Tondo yan. Sundo. Ako, lumaki ako sa Barangay Tatalon Squatters area din yan No? Ibig sabihin, maniniwala pa ako yung sinasabi nyong sundo sa liblib na probinsya, pero nasa Manila na yan So, yan ang gusto nilang impossible na explanation. May sundo daw. May sumusundo na No? Yung kasama ko nangutya sa akin, ayaw ko raw ng libreng betchin. Mas gusto pa yata may bayad tumabi sa akin 2 weeks ago. Na-notice niya raw na madali na siya sipunin. At trangkaso. Second booster niya, binayaan niya pa. Ayun, 1 week nag-leave. Ay, napansin nyo guys, Ang dami ngayon ng mga artista, biglang nagmukhang matanda. Tumatanda bigla. Tumatanda. And then, yung isang vlogger naman sa Canada, pinapanood ko nga, Beck and Kai. Yung lalaki, sabi ng misis ko, bakit nung yung lalaki, parang walang energy. Papansin nyo yun, ganon? Walang energy, tumatanda. Parang parang nagkikick in na yung yung betchin Dumating na kaya ang time na wala magde-deny sarili na, sabay-sabay sila lumabas magsabi ng kanilang kamalian. Wala, hindi, si Paolo Contis isa yan.
connected po ata sa mga nawawalang bata di sa Pilipinas, mga nagkakasakit in demand sa yan ang ano. Hopefully hindi, no? Pero yung mga may alam nito, baka in demand. Sana wag, pero nakakatakot, no? Paano kung meron nang demand sa internal organs? Saka pumapangit. Oo nga, hindi naman sa nanlalait ako, pero sabi ko, yung mga kaklase ko, lalo yung mga taga-California na sampalataya sa Bechin, parang sabi ko, parang pumangit to. Mr. IN namin to eh. Mr. IN, alam niyo yung pag-intrams? Mr. and Miss. Sabi ko, pumangit ah. Pumapangit. Di ba? Hindi ako sa nanlalait ha. I just call it as I see it. Si Richard Gomez, isa pa. Oh, tumanda rin. Billy Crawford. Si Billy Crawford, nagpa-interview, hindi daw siya addict. Hindi ka addict, pero may something sa'yo. Kasi alam nyo guys, sa medical profession, no, yung mga katulad ko, mga nurse, doctor, meron tinatawag na clinical eye eh. Makita ka pa lang, alam na agad na may something ka. Hindi namin alam kung ano sakit mo, pero may something wrong sa'yo na hindi ka normal. Sam Milby, isa pa. Siguro dahil yung experience na rin, yung the power of observation, clinical eye tawag namin eh. Pag nakita ka namin, may something sa'yo. Hindi pa namin ma-pinpoint kung anong diferensya, pero may something. Something is wrong with you. Diba? I'm going out. Okay. Saan ka punta? I'm going, Zainab has a hair salon appointment. I'm going with it. Okay. Walk the dogs later. May kilala din akong Pinay. Tinanong ko ilang betsin niya. Nakalima raw siya pero wala pa raw siya nararamdaman. Sabi ko, try niya. Dikita ng coins braso niya. Grabe na bigla ako. Totoo pala daw. Totoo talaga? Nakalima buhay pa. Para kasi siguro siya. Kasi alam nyo, explanation ko dyan, although hindi ako expert, no, maniniwala kayo, sasabihin ko, ito yung pananaw ko, no? Meron tayo tinatawag na idiosyncrasy. Magkakaiba pa rin ang makeup natin eh. So, yung iba resilient, yung ibang mga DNA matitibay pa din. Yung iba very sensitive sa Bechin to the point na doon pa lang sa Bakunahan Center, tumutumba na. Nabaltaan nyo ba yun? Mga nandun pa lang sa center, tumutumba na. Dinilit ng mga social media yung mga videos nyo, lalo na sa YouTube. Meron akong kilala dati na vlogger sa YouTube eh. Meron siya mga video sa mga natitegi, no? Meron pa nga yung Muslim vlogger tumumba mismo sa Bakunahan Center. Ang ginawa ng YouTube, dinilit yung account niya. Misinformation daw siya. Okay? Pero totoo pala. No? So, ibig sabihin, may mga tao talaga sensitive doon sa Bechin, sa lason ng Bechin. Yung pagka-insert pa lang, tegi na, tumba na. Yung iba nga, 1 week after, Ricky Lo, nagpasalamat pa sila sa Kamuning. Bina-whitewash dinidelete yung mga ebidensya Ricky Lo, nagpasalamat siya, ang bilis daw ng pamunuan ng Kamuning nung nagpa-Bechin siya. After 1 week, patay na si Ricky Lo. 'Di ba? Yung iba placebo, yes, siyempre. Kung ikaw gagawa ka ng krimen, hindi ka maglalagay ng isang batch ng Bechin, lahat yan lason. Hindi, hahaluan mo yan para pagka nag-imbestigahan, may chance kang lumusot. Diba? Tapos ang ginagawa nila, kinikremate. And then kanina, nung binrowse ko yung account ni Brother Charlie, sabi, meron ako nakitang post niya na yung cremation daw ng demonyo. I don't know, no? Kanya-kanya tayong paniniwala sa religion. Pero as a Catholic, hindi ako naniniwala. Sabi ko dati, pag ako namatay, wag niyo ako i-cremate kasi nga daw, sinusunog yung katawan mo. Para ka na rin nasa impyerno. Diba? Hindi natin alam, wala sa impyerno yung kaluluwa mo, pero yung katawan mo, parang nasa impyerno na rin. Kanya-kanyang paniniwala, pero nakita niyo ba yung trend sa Pilipinas? Pag namatay ka, sunog ka. And what? 70-80% Catholic tayo. And pati yung Catholic Church, payag ng cremation. Nakaka-alarma. No? Kasi ibang mga pari nga, nagpo-promote ng Bechin eh. Diba? Correct, iba-iba pa rin ang katawan ng mga tao, pati sa mga alak, iba-iba. Yeah, kaya mapapasin nyo, yung iba, nakailang Bechin na, wala pa rin nararamdaman. Kasi iba-iba idiosyncrasy. Kaya iba-iba yung makeup, genetic makeup natin. Meron talagang resilient. May mga matitibay talaga. Lumalaban pa siguro yung katawan. Matibay. Pero meron naman mahihina na pagka-insert tumutumba.
Research nyo. Mahalata kasi pag natikog agad, bigla lahat. Kaya nga, mahalata, kaya hindi. Mahalata, kaya hindi pwedeng lahat yan may lason. Meron niyang may placebo yan nakasama. Kaya, yung iba mayayabang, ay ako nakailan na ako hindi pa ako sige, okay lang, tuloy ang ligaya. Tignan natin next year. Diba? Ang cremation, pagan practice. Tama ako. Hindi ako reliyosong tao. I consider myself not religious, pero parang common sense umiiwas ka nga sa impyerno, pero yung katawan mo, dadali mo sa apoy. Ginawa nila ibang batch na placebo para nga naman hindi halata. Tama. Kasi kung mamatay agad lahat yan, kung lahat yan mamamatitegi, ma-alarma lahat yan. Ultimo yung mga nagbabakuna siguro matatakot. Diba? Style ng mga masama yan pinag-isipan nila yan to get away with it. Para meron silang palusot. Sabihin lang, ito si nakailang turok na, wala naman. Kasi puro natsitsempoan niya yung placebo Russian roulette, tama. Tama, parang Russian roulette. Pag natsempohan, kahit athlete ka, tegi ka. Yung isa, nakaupo lang sa bahay, kain ng kain, hindi pa natsempo. Siyempre, magyayabang, nakain lang. Yun, athlete. Yung pati yung kinakain, bilang na bilang yung calories. Nag-exercise palagi. Tumba. Paano may explain yun? It goes against the books. Kung nasa medical field kayo. Kasi nung nag-nursing yung mga NCP, nursing care plan, kasama yun sa mga risk factors Ano kinakain, ano yung activities, ano yung age, ano yung sex. Kasi mas mataas ang incidence ng heart attack sa lalaki kaysa sa babae. Ngayon, kahit babae inaatake, kahit batang babae inaatake, wala, tapon nyo na yung libro. Kasi yung nasa libro, wala na. Hindi na yan nasusunod. So, ibig sabihin, may something na ginawa sila. May backup ka ba tungkol sa betchin? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin mong backup. Pero sa akin, ganito, Ito lang paniniwala ko. It's up to you. Yun nga, I believe na hindi lahat ng nabetchinan matitegi. Bakit? Kasi Russian roulette, hinaluan nila ng placebo yan Yung ibang kilala ko na nabetchinan, nung nabetchinan sila, wala lang daw Yung iba, grabe, namaga daw, na yung isang mag-asawang nurse, yung lalaki, nabetchinan, nang hina, to the point na hindi niya kayang, kulang na lang, himatayin siya Pero yung iba, nabetchinan, wala. Yung kaibigan ko naman nabetchinan, nagkaroon ng temporary paralysis, na paralyze siya ng 1 oras. So, imagine niyo pag may lason ka, naramdaman mo talaga na may something na pinasok sa'yo. Pero yung iba, wala lang. Parang tubig lang. Yung kasamaan ko, di ba, 32 years old, female, 3 years old ang anak, first dose. Tigok talaga. Mas delikado mga athletes. Cremation, doctrine of Judaism is maganda to sa'yo, Ken Shamli. Cremation, doctrine of Judaism, Hinduism, Buddhism, occultism, and Ayalaism. Ayalaism pala. Freemasonry, Illuminati. Sabi ko, hindi. Hindi ako reliyosong tao, Hindi ako makikipagdebate sa religion. Pero feeling ko nga, parang logic dictates. Umiiwas nga tayo sa impyerno, tapos yung katawan mo, dadali mo sa apoy. Parang, it goes against your belief. May nag-comment dati, yung kaibigan natin, sabi, kasi mahal na magpaka-living ngayon, ganyan, and mas mura daw. Ang tanong kasi, bakit automatic? Sana may option. Ang nangyayari dyan, yung hospital pa ang nag-coerce. Yun ang word na gagamitin na coerce. Pinipilit yung pamilya na naiwan. Ay, kailangan po natin yan, i-cremate. Kasi kailangan ng pagtakpan Andrew XYZ, anong reason nila? Bakit nila lalagyan ng lason yung betchin? One word, Depop. Depop. Where have you been in my life, Andrew? Hindi ba nabaltaan yung Depop? Depop agenda? Research mo to. Georgia Guidestones. Wala na ngayon. Pinasabog na yung Guidestones
Hindi alam ko sino na gumawa ng guidestone na yun. Bigla na lang isang araw to, tinirik yun, malaking mga bato. Nakalagay doon yung yung plano ng New World Order. And kasama doon, nakasulat yata tayo ng 3 languages, 3 or 4 languages. Iba-ibang language hindi lang English, iba-iba. Kasama doon, limit the population to below 500 million. Depopulation. Ilan na ba population natin? Di ba China pa lang 2 billion na. India, parang 2 billion na rin. 7 billion na yata ang world paano yan? Paano tayo aabot sa below 500 million? Ima-minus mo lang. 7 billion minus 500 million. Ilan ang dapat mawala? Di ba? And then, sabi nga ni Bill Gates, meron akong dati nakabardagulan dito sa FB. No? Hindi naman sinabi ni Bill Gates yan. Kalat na nga Binigay ko nga sa kanya yung link Sabi ni Bill Gates, pagka maganda yung mga betchin natin, maganda yung mga baka mabawasan natin yung population natin. I don't know kung intentional niya sinabi yun or nadulas lang siya. No? Pag na-improve natin yung mga betchin natin, baka mapagbawas tayo ng population ng ganitong percent. So, di ba? Sorry, hindi ako update. Hindi, okay lang. Hindi naman ako nakikipag ko lang, nagkukwento na, nag-share din ako ng knowledge, no? Kaya sabi ko, kung gusto mo matuto, open ako. Pero kung gusto mo maipagbarda, wala akong time. Wala akong dapat patunayan. Kasi may mga kumukontra sa akin. Kung ayaw mo maniwala, di ba? Pero yun nga, Georgia Guidestones. Nung pinasabog yun, alam niya ba guys, isa sa mga bucket list ko yun. Sabi ko, pupunta ako sa Georgia, titignan ko mismo. Kasi may misteryoso yun Tapos, may nagpasabog. So, hula ako, sila rin ang nagpasabog nun para mawala ng ebidensya. Yun yung guidelines ng New World Order. Ganito gagawin. Ang population below 500 million. 7 billion na tayo. Kailangan magbawas. Paano ba magbabawas daw ng population? Scamdemic. War. Gera. Ang dami namamatay. Nagkakagera. Famine. Taggutom. And natural calamities. Yung apat na yan. Natural calamities, HARP, geoengineering, weather modification, andyan yan. So, kaya big sa inyo, kung hindi nyo alam, i-research nyo lang, War. Diba, yung administrasyon ngayon dito sa US, si Biden, kailan siya nag-effort na magkaroon ng peace sa Europe or sa Ukraine? Wala. Gusto niya magkaroon ng gera. No? Kasi yung nagpapatakbo sa likod ni Biden, yan ang pinupush. Gera. No? Yan. I-research nyo. Magulo ang mundo natin. Hindi naman nila tayo pinili. Hindi naman nila tayo tinanong. Gusto nyo ba to? Hindi. Yan na ang ginawa nila Ang gagawin natin. Di ba? Yung best friend mo sa Canada na nurse din. Wala pang, yung may kaklase kami ni Jed, nung elementary. Naging nurse din pala siya, tapos nasa Canada. Talagang di siya nakatiis, may-message pa ako dati. Ayaw maniwala sa sinasabi ko. Hindi daw totoo yan. Sige, sabi ko, i-screenshot ko itong usapan natin para when the time comes, ipopost ko to. I'm sorry, ang kulit kasi. Di ba? Sam Milby, diabetic. Ay, nako. Ano pa nga napaka-slim ni Sam Milby, Tapos, diabetic. Agenda 2030. Tama. Hey, quiet. Sana din namatay, i-waive ba mandatory autopsy? Kasi mandatory pala kapag below 60 years old. Required ang autopsy. Okay. Pag below 60, kailangan i-autopsy.
Eh ngayon, sinusunog. Okay yan, watch and learn. Yeah. Napaka-timely naman ng pagpapasabog nila noon. Scamdemic, famine, war, may website ang geoengineering. No? Tama. Rochelle Castro, good evening. Sa China, nag-stop na din sila mag-anak. Totoo ba? Yeah, di ba, meron nga silang one-child policy. And then, aabutan na sila ngayon before 2030 na yung population nila matanda na. And kailangan na nilang sakupin ng Taiwan bago tumanda yung mga sundalo nila. Hihina yung nila military nila pag matatanda na yung mga sundalo. Okay? It's all part of the plan. I'm sorry. Ewan ko, minsan tanongin ko kayo guys, no? Mas maganda ba na hindi natin alam to? Kasi pag hindi natin alam to, masaya lang tayo, yeah. TikTok lang, puro sayaw-sayaw lang. Pag nalaman mo to, no? Mapapano ka eh. Ganito na ba yung mundo natin? Ganito na yung mundo natin. Kasi daw, very aggressive yung kabal. Yung NWO, New World Order. Yan sila, Klaus Schwab. Kasi tumatanda na sila. Last time nga, di ba si Klaus Schwab inatake din? Tumatanda na sila. Si George Soros, naghihingalo na. Kailangan na nila ma-implement to bago sila mawala. No? Yun ang, nag-ano sila. Nagkukumahog din na ma-implement yung mga plano nila. Tumatanda na yung mga nasa likod nito. And alam nyo ginawa ng World Economic Forum, may mga sila New World Leaders. Kasama dyan si Karen Davila, kasama dyan si BBM, kasama si Justin Trudeau. In-insert nila yan sa bawat bansa. Bawat bansa. No? Sabi nga ng isang vlogger na si Benny Johnson bakit hindi natin hinuhuli tong World Economic Forum. Inamin nila na nag-insert sila ng mga world leaders nila sa mga bansa Di ba yan? Parang invasion na yan or treason. Di ba? Kasi ang loyalty nila kay Klaus Schwab Hindi natin alam. Kasi mga nakaupo nga Di ba? Ayan, parang si Alice Go, in-insert din yan sa Pilipinas. Ganun lang yun. No? Mi Amore, virus. Ganun lang yun. In-insert nila sa gobyerno. Kaya sila nagpapatakbo, sila nagpapakalat niyan. Pati sa media, in-insert nila. GMA7, di ba? Sabi ko nga, tatao si GMA7. Hindi kaya naka-hostage ng GMA or pinalitan nila yung mga nakaupo dyan. Kasi kita nyo, obserbahan nyo yung panay-panay post ng GMA sa FB. About transgender, about liberalism, post ng post nga about drag queens. Kasi depop din yan, yung mga transgender. Kasi paano pa tayo mag-procreate? Paano magkakaroon ng anak kung parehong sex? Diba? Ano pa rin yan? Tawag dito, depop agenda pa rin yan. Pag pinupush nila yung ganyang lifestyle. No? Pero tawag dito, just to be clear, may mga kaibigan tayo, kamag-anak tayo na member ng LGBT. Pero it's one thing na i-accept mo sila, it's another na it's not our dream. Sabi nga ni Jokoy, it's not your dream na maging bakla ang anak mo. Hindi yan yung pangarap mo na maging tomboy yan. Kasi it goes against the natural flow of of life na kailangan yung anak natin magkaroon ng partner, mag-asawa at magkaanak para yung legacy natin, yung apelyido natin mag-continue. Kung naging yung babae mo naging tomboy, yung lalaki mo naging bakla, yun na yung last ng magdadala ng apelyido nyo. So depop agenda yan. Pero syempre tanggap mo sila, hindi naman natin kino-question yun It's not your dream. Hindi yun yung pangarap natin na sana yung anak ko paglaki niya maging bakla siya. Hindi naman Hindi normal Diba? Yung misis ko nga 2 pamangkin daw niya, tomboy na. Tapos yung isa bakla. Wala na talaga. Ang mangyari dyan. Ako yung isang pamangkin ko na bakla. Tama, isa.
Pero nung bata yun, lalaking-lalaki yun kasi pag nagbabakasyon yun sa akin sa Lucena, tumira kasi ako sa Lucena. So, pag bakasyon, sa akin nag-spend na summer, lalaki yun eh. Kaya abangan nyo yung mga anak nyo, bantayan nyo. No? Bantayan nyo. Hindi natin sinasabi na wag nyo silang tanggapin. Tanggap natin, but it's not our dream. Hindi yan yung pangarap natin na sana pagtanda ng anak ko maging bakla siya. Hindi. No? Kasi, hindi yan normal. Hindi niya madadala yung apelido mo pag nag-asawa siya ng same sex. Hindi sila magkakaanak. Mag-ampon, pwede, pero hindi magkakaanak. Kumuha ng aso, pwede, pero hindi magkakaanak. Diba? Gagawin nga nila, ina-attack na nila yung definition ng family. Isang bakla, tsaka isang bakla pa, nag-ampon ng aso, family na ang definition. Mangyari. Paano magtutuloy yung natin? Legacy natin, yung apelido natin. Well, anyway, tatapusin ko na yung vlog na to. Masyado na mahaba, no? Hindi na ako maka-cope up sa salamat sa pag-join sa akin, no? And thankful na rin nakalusot ako kay FB. Wala, ayaw ni FB na mag-collab kami ni Charlie. No? I tried. 3 times ako nag-login kanina, nag-live ako, nagsalita na ako. Kita ko 0 yung mga viewers. Wala, sabi ko kahit isa wala. Kinuha ko yung isa kong phone, nag-login ako doon sa original account ko, tinitingnan ko itong Vladimir. Sabi ko, wala namang live. Walang notification, wala. Eto, buti nagpalit ako. Siguro, meron silang ginawang software dyan na, para bantayan yung account ko dito sa computer, sa PC. Buti sa Android gumana, kaya phone ang gamit ko ngayon. Anyway, salamat sa pag-join sa akin, and, wala I'm back. Nakabalik lang ako from a 1 week na restriction ni FB dahil daw sa pinost ko last year, na hindi ko nga alam kung ano yung pinost ko last year. Diba? Last year pa yun eh. Talagang grabe yung ginagawa ng FB, no? Pero may araw din sila, no? Para yung FB, when the time comes, pag lumabas na talaga ang katotohanan, kasama tong FB na to. Kung sino may nagpapatakbo nito at nasa likod nito na may expose. Wag lang sana tayong susuko. Wag tayong babaliktad. Yun ang may mga tao na bumabaliktad eh. If bumaliktad ka sa ganitong issue, don't expect na maniniwala pa ako sa'yo dito sa isang issue. May mga truthers na bumabaliktad eh. Nakakalungkot pero ganoon talaga. No? Ayoko lang magsalita. Anyway, so that's it guys. Salamat sa pag-join sa akin. See you next time. Bye.